Hello mga ka-cakes nila. Kain tayo. O, diba? Ayan. So, ito nga yung isa sa mga favorite na ulam ko na kung saan dito ko talaga pinaglihi si Athena. The one and only kare-kare. So, sa kare-kare nga natin, ang gagamitin nga natin dito ay pata ng baboy. O, diba? So, maraming way o maaari kayong gumamit ng baka, yung mga tuwalya, yun, mga ganun. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pwede ring bagnet. So, inugasan ko nga lang itong pata. Ayan. So, pakukuluan lang at palalambutin lang natin muna siya sa isang tubig. Siyempre. Nagpakulo nga lang tayo ng tubig na nilagyan natin ng asin, paminta at saka laurel. So ito yung way ko ha, disclaimer lang guys. So kanya-kanya tayo ng pamamaraan ng pagkakare-kare. So ito, first time ko talaga magluto ng kare-kare. So habang pinapalambot na nga natin yung ating mga karne ay hinugasan ko na nga itong ating mga gulay. So ito lang yung gulay na meron tayo. Pechay, sitaw at talong at saka ito, nagdikdik na rin ako dito ng mani. Ayan. So aside sa mani na dinikdik ay naglagay din tayo dito ng peanut butter, bawang sibuyas at saka itong ating pampakulay na annatto seed or aswete. Ibabad nyo lang yan sa tubig na mainit or lye water para mas kulay na kulay. Sabi ni Manang na pinagbilhan ko dyan sa palengke. O ayan. So nagdikdik nga lang tayo ng mani. O diba? So eto na nga habang nung napatapos na malambot, nung lumambot ng ating karne. O diba? Magbablanch muna tayo ng ating mga gulay. So, sa pagpapakulo, lalagyan nyo lang yan ng asin para medyo lumaylasa-lasa na yung ating mga gulay para hindi rin siya ganun ka-overcook. Sa pagbablanch, kailangan nyo lang siyang pakuluan syempre ng ayon sa gusto ninyong lambot at ibabad nyo lang siya sa tubig na may yelo. So, ganun lang ng pagbablanch. Pagkatapos nga ng pechay, sinunod na nga natin itong ating sitaw. So, yung pechay, mabilis lang naman siyang lumambot eh. Unlike dito sa sitaw na matigas, kaya talaga kailangan ay pakatutukan na talagang palambutin. No? Ayan. So, hinango ko na nga yung ating sitaw at ayan, dumako na tayo sa ating pagpiprito naman ng ating talong. O, diba? So talaga medyo matrabaho lang tong kare-kare. Pero syempre kapag gusto mong tikman at nagkikrave ka, magtiyaga ka, tiis ganda. So prituin na natin ang ating talong. O diba, gumamit na nga lang ako dito ng used oil na pinagprituhan din namin ng manok or ano ba yan. Basta yan na yun. So ayan, nabili ko nga lang tong talong na to kay Manang dyan sa labas ng Deca for only 20 pesos. Meron na akong 3 piraso. Sa labas na nga lang ako namili, pero kasi usually dyan kami sa Deca Mall namimili. Pero kasi mas pinili ko na mamili dyan sa labas. Kasi nga, budget meal tong kare-kare na to guys. Mga kulang-kulang 500 lang tong ulam na to. O diba? Then ayan nga, nag-isa na nga tayo sa mantika ng bawang at sibuyas. Ayan. Isang kutsa lang natin yan guys. Hanggang lumabas lang yung kanyang aroma. O diba? Pagkatapos nga niyan ay ilagay na natin yung ating aswete or annatto seed. Ayan, is-strain ko lang siya para syempre hindi sumama yung buto. Ayan, gisa-gisa lang natin para lumabas yung kanyang pinakakulay. Ayan, yung ating aswete or annatto. Then nilagay ko na nga dito yung pinagpakuluan ng ating karne. Huwag yung itatapon yung pinagpakuloan kasi yun din yung ating gagamiting pinakasabaw sa ating kare-kare guys. Ayan, so kapag nakulangan kayo, dagdagan nyo ng tubig kasi syempre diba yung sauce ng kare-kare, yan yung gustong-gusto natin, yung sabaw niya. Kaya dagdagan nyo ng tubig at naglagay na rin ako dito ng pork cubes. O diba? Eh kung karne ng baking lalagay nyo, lagyan nyo beef cubes. Ayan, so pakuluan lang natin itong ating sabaw. Ayan, so yung ating pinaka-sauce ng kare-kare na ating talagang pang-finale. At ito na nga, flex ko nga lang tong ating mga gulay at karne. Ayan, malambot na yan guys. Pero syempre, depende pa rin kung gaano kalambot ang gusto ninyo. So kapag kumulo na yung ating pinaka-sauce ng kare-kare o yung sabaw, kita nyo naman, kulong-kulo na siya, diba? Ayan, so ilalagay na natin dito ang ating, ayan, i-mix-mix nyo lang muna yan para talagang mag-well combine yung ano. Then ilagay na natin yung ating peanut butter. Ayan. So, medyo matamis tong peanut butter na to, guys. Actually, itong peanut butter natin ginagamit ko sa aking flying saucer, o diba? Pero depende kayo. Kung bahala kayo, pwede kayong magpayo. Kasi yung organic na kare-kare, diba? Talagang manilang naman talaga siya. Pero ako talaga naglagay ako ng peanut butter at saka meron nga akong available dito ng mani na diniktik ko na lang, guys. Ayan. Then, mekos-mekos nyo lang yan, guys. Ayan. Hanggang sa mag-well combine at saka matunaw yung ating peanut butter. Kasi nga, diba, yung peanut natin is bubo. Kaya parang malusaw siya eh. Ayan, halu-haluin natin. Ayan. So, tunaw-tunawin natin para mag-well combine siya dun sa ating pinaka-sauce. Ayan. So, mekos-mekos lang natin yung ating pinaka-kare-kare sauce. So, di ba? Paulit-ulit.
Ayan. So, pagkatapos nga yan, ay ihanda na natin yung ating pampalapot o yung ating slurry. Sa slurry, gumamit lang ako dito ng tubig na merong cornstarch. Actually, marami kasing paraan ng pag-ano ng ating ng kare-kare. So, habang pinapakulo, habang piniprepare ko yan, nilagay ko na rin pala dito yung ating karne para manuot na yung pinakalasa ng ating sauce sa ating kare-kare na pata ng baboy. Ayan. So, i-mekos-mekos nyo lang yan, halu-haluin nyo lang yan para talagang yung buong parte ng pata makulaya. Manuot yung lasa doon sa pinakapata. Then takpan lang natin siya ng ng ilang minuto hanggang sa kumulo lang siya at talagang manuot yung pinaka lasa ng sauce sa ating pata or sa ating karne. Ayan. So makalipas ang ilang sandil nababakal na ako. Nakahiga kasi ako. Makalipas nga ng ilang minuto, o di ba? Pagkatapos nga yan na mapakulo ay buksan nyo na yan, o diba? Ganun lang kabilis. Ayan. Then pagkatapos yan na handa nyo na yung slurry nyo, yung inyong cornstarch na hinalo natin sa tubig. Yun kasi yung gagamitin nating pampalapot. So, yung iba kasi meron ng mga ready mix na kare-kare mix. May mga nabibili na. Yung iba naman ang ginagamit, rice flour. So, kanya-kanya tayo ng pamamaraan. So, ito lang yung way ko ng mabilisang pagkakare-kare. Pero depende, bahala ka na. Kung anong pagluluto ang gusto mo, malaki ka na. Ayan. So, mekos-mekos natin yan hanggang kumulo kasi habang kumukulo yan, lumalapot yan. Ayan. So, tikman ninyo nang naayon sa panlasa nyo. Hindi na rin pala ako dito naglagay ng asin kasi yung pinagsabawan natin kanina, di ba naglagay tayo ng asin doon at saka ng Knorr cube at saka the same time, magbabagoong din naman kasi tayo. Ayan. So, halu-haluin lang natin siya para maano yung namuumuong mga peanut butter, malusaw-lusaw siya. Ayan. So, tikman nyo siya. Ako nagdagdag lang ako dito ng paminta. Yun lang ang nilagay ko dito at saka ng patak ng suka para iwas panis na rin. Ayan. So, mekos-mekos lang natin kapag okay na yan, di ba? Kapag keri-keri boom boom na yan sa panlasa ninyo, ay tara na, i-plating na natin yan. Ayan. So, eto na. Boila ng ating kare-kare. O, di ba? Yung bagoong dito, guys, bumili na lang pala ako ng ready pack na sa supermarket. Yung piyesa bagoong at saka yung may natira akong bagoong nung umorder ako kay Chef Mongklong. So, eto na yung ating kare-kareng pata. Kain na tayo. O, di ba? So, ganun lang siya kabilis, guys. Diba? So, kung natakam ka, magluto ka na. O, diba? Napakasimple lang talaga. This is my first time na magluto ng kare-kare at baka talagang maulit-ulit pa. Yun lang talaga. Medyo mabusis at matrabaho lang kasi yung paggugulay. Pero, maraming ways. Sabi ko nga sa inyo, pwede nyo nang isabay yung gulay doon habang pinapakulo yung sauce. Pwede naman yun, guys. So, kain tayo. Ito nga pala yung pagong natira nung nakaraan tsaka pinag-combine ko. So, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye!